At congratulations po sa bago ko pong napili. Actually, mga ilang linggo na pong napili yan. Ito po yung para sa iyo. Sana magustuhan mo. Isang bracelet po na panlalaki at isang singsing. Lalaki naman po yung napili natin. Patuloy pa rin po akong namimigay ng mga silver jewelries sa mga maswerteng mapipili po sa mga aking subscriber na nagko-komento po at nagla-like and share ng aking mga videos. Bagamat hindi ko man lahat ay mabibigyan, sana po pagpasensyahan ninyo kung kayo ay mapili. Salamat po. Yes po, muli po, isang magandang araw sa lahat. Dito na po ba nagtatapos ang usapin ng BSKE? Napakarami pa po kasi ng mga nagtatanong at hindi natin lahat masagot sa comment section, kaya ito po yung aking sagot sa mga katanungan. At panoorin mo, baka ikaw ay may katanungan din na masasagot ng bidyong ito. Bago po yan, ako po ay nagpapasalamat sa aking mga subscribers na datihan na po at ganun din po yung mga baguhan. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking inaanyayan na mag-subscribe. Click notification bell para palagi kayong updated. Yan nga po, ratified na po yung bill term setting na napagkasunduan po ng Kongreso at ng Senado. At ito nga po yung pagtatakda sa halalan sa November 2026. Yes po, unang Lunes po ng Nobyembre magaganap ang susunod po na halalan pambarangay at ng SK kapag ang batas po na iyan ay talagang naging ganap na batas na po. At natural lamang po na magkakaroon po ng samot-saring reaksyon dahil magkakaiba po yung gustong mangyari ng mga tao na may kanya-kanyang sariling interest. Natural lamang po yan. Yung mga nakaupo po na mga barangay officials ay tanggap na ang pangyayari ito. Subalit meron din po na iilan sa mga sa kanila na mas siyempre po mas gusto yung 6 years term postpone ng halalan. At yung mga gustong tumakbo naman po, kagaya po ng ilang barangay officials, tanggap na rin po na kung ito po yung magaganap o mangyayari nga. At ang iba naman po ay gustong matuloy pa rin po sa December 1, 2025 ang halalan. So kanya-kanyang reaksyon nga dahil may kanya-kanya po tayo na interest. Tinatanong din po ng ilan ano na po ba ang nangyari sa Supreme Court ruling. So yan po, hanggang sa kasalukuyan po para sa kabatiran ng lahat, Supreme Court ruling po ay patuloy pa rin po na umiiral. Yan pa rin po ang batas na umiiral mga kabarangay. December 1, 2025 pa rin po yung mas nangingibabaw ngayon. Dahil nga po, wala pa nga po, hindi pa nga po ito ganap na batas. At ito po yung sagot ko sa mga ilang nagtanong kung may chance na pa ba na matuloy po sa December 1, 2025 ang halalan. Kagaya nga po ng sabi ko, ilang araw pa hindi pa nga yan ganap na batas, marami pa po ang maaaring mangyari. Marami pa po yung baka hindi po natin inaasahan na pwede nga pong mangyari pa mga kabarangay. Hanggang yan nga po ay hindi pa nagiging ganap na batas. Ilan naman po ay nagtatanong kung mayroon daw bang kukontra o magpipetisyon. Hindi po nga natin alam yung mangyayari. Kaya nga po abang tayo kung sakasakali po ano man ang magiging pag-usad ng batas na ito. At yan nga po, lagi po nating iisipin na hanggang yan ay hindi po nagiging ganap na batas, ay hindi pa po yan ipapatupad. Ang ilan naman po ay ganito yung tanong, bakit daw alam naman ng mga congressman o ng kongreso na unconstitutional yung pagpapalawig ng termino at pagpostpone? Bakit daw po nila ginawa? Mga matatalino naman yan at alam naman nila. Nabanggit ko na nga yan po doon po sa aking isang content na siyempre yan po yung personal interest mga kabarangay.
Kagagastos nga lamang po nila nitong nagdaang alalan. Napakalinging gastos po yan. Hindi lamang milyon, baka bilyon-bilyon pa po yung ginastos ng mga yan. Kung matutuloy nga po yung alalan dito sa December 1 na ito, di doble gastos po sila. So yan po ang kanilang interes, mga kabarangay, yung para po ma-safe yung gastusin nga nila dito sa darating na halalan na ito kung matutuloy sa December 1. Kasi manok-manok po yan, may mga kapitan po sila na mga hawak bawat barangay. So yun po yung kanilang mga leader na gagastusin po nila o bibigyan ng pondo kapag natuloy po yung halalan. So yun po yung isang personal interest. At yung mga nasa posisyon naman po sa national, siyempre po sabi ko nga po 40,000 mahigit yung mga barangay. Napakalaking boto po yung ibibigay nila. So politika po talaga ang naging dahilan kaya po nagkakaganyan yung barangay at SK election natin. Talaga po marami pa yung maaring mangyari sa loob po ng 30 days after po na maratipikahan yung proposed bill na yan. At sana po kahit papaano ay nabigyan ko kayo ng kasagutan po sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po, Coiners Ring.